Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi sa lahat. Ito po muli si Marlon na mula sa Lahing Aswang. Ito na yung pagpapatuloy ng aking kwento. Siguraduhin na napakinggan nyo na ang mga naunang parte ng seryeng ito upang hindi kayo malito. Sa nakaraang video, nagpunta na kami nila Tito Santiago, Ate Maricar, Carlos, Gordon at ang tribo nila Jeff sa lugar kung saan naroroon yung mga mangkukulam. Sinabihan ako ni Tito na huwag makikisali sa labanan na magaganap at bumalik sa kuta nila Jeff kapag nagkaganon. Nagkaroon nga ng labanan at napilitan ako na umalis patungo sa kuta. Ngunit namalayan ko na may mga sumusunod sa akin. Hindi ko pinagtuunan ng pansin ang mga humahabol sa akin kasi iniisip ko na maliligaw ko rin sila kaya mas binilisan ko na lang yung aking pagtakbo. Mga ilang minuto na rin akong walang tigil sa pagtakbo. Hindi ko na rin naririnig yung mga ingay o yabag na mga paa na sumusunod sa akin. Kaya naman, medyo nakampante na rin ako. Tatakbo na sana ulit ako, pero ako'y natigilan. May narinig akong pabulusok na isang bagay na humagis papunta sa akin. Bago pa man ito tumama, babilis ko nang sinalo yung bala ng pana gamit yung kaliwa kong kamay. Pagsalo ko dun sa pana, meron na naman isang bala na lumipad papunta sa direksyon ko, pero nailagan ko pa rin. May dalawang bala pa ang hinagi sa ere papunta sa akin. Masyado nang marami, kaya hindi ko na mailagan lahat ng yun. Kaya tumakbo na lang ulit ako at mabilis kong inakyat ang isang malaking puno para dun magtago at maiwasan yung mga bala ng pana. Mula doon sa itaas ng puno, nakita ko yung tatlong lalaki na may mga dalang mga pana at itak. Nakasukbit ang mga ito sa tagiliran at likuran nila. Tahimik ko lang silang pinapanood at sinusubaybayan. Tinitingnan ko yung mga bawat kilos nila. Patuloy pa rin nila akong hinahanap. Nagiwahiwalay yung tatlong lalaki at isa-isa nilang binusisi yung matataas na damot na lahiban. Nagbabaka sakali sila na doon ako nagtatago. Nung nakita ko na nakalayo tayong distansya ng bawat isa sa tatlong lalaki, napansin ko yung isa sa kanila na malapit dun sa paanan ng puno kung saan ako nagtatago. Tumalon ako mula sa itaas ng pababa at sakto naman na nasa likuran na ako na lalaki bumagsak. Nang napalingon ako mula sa likuran ko, nagulat siya nung nakita niya ako. Balak pa lang nitong bunutin yung itak niya na nakasukbit sa kanyang likuran. Pero bago niya pa yun nagawa, hinawakan ko na yung noo ng lalaki. Napasigaw ito sa aking ginawa, pero mabilis ko nang binulungan ito sa tenga na mga katagang, "Adsum nun es." Dahil doon, unti-unting natumba at humandusay ito, sabay nawala ng malay. Mas mabilis pa naman sa alas 4 na napatakbo yung dalawa pang lalaki nung marinig nila yung sigaw ng isa nilang kasamahan. Walang alinlangan yung dalawa na sabay na sinugod ako gamit yung mga itak nila. Sabay nilang balak akong tagain ng itak. Pero agad naman na yumuko ako. Tumama lang yung itak nila sa katawan ng puno. Tumakbo ako papunta sa likuran ng dalawa. Subalit hinabol na naman nila ako. Mukhang wala talagang balak ito na tigilan ako hanggat hindi nila ako napapatay. Paghabol ng dalawa sa likuran ko, naabutan naman ako ng taga ng itak sa likuran. Napaigtad ako sa pagtama ng itak sa akin, kaya hinirap ko na yung dalawa. Muli namang akmang sasaksak ng itak yung isang lalaki. Moreno ito at halos kasing tangkad ko lang din siya. Mabilis ko namang sinipa yung kamay nito na may hawak na itak. Dahil doon, nabitawan niya ito at napatalsik yung itak sa malayo. Tinadyakan ko yung tiyan ng lalaki, sabay nagpakawala ako ng suntok sa kanyang muka, pati sa kanyang sikmura. Yung isa namang lalaki na kasamahan nito, na meron mahaba at kulot na buhok, tumakbo ito sa tabi ko at nabigay ng biglang saksak sa aking tagiliran.
Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga dahil sa sobrang sakit. Gawa ng iyong itak ay tumusok talaga sa akin. Siniko ko naman yung mukha ng lalaki para mapalayo ito ng distansya sa akin, sabay tadyak sa tiyan niya. Napadyo pa naman yung lalaki sa lupa dahil sa aking ginawa. Pilit kong kinukontrol yung aking sarili para hindi masugatan ng isa man sa kanila dahil na rin sa bili ni Tito Santiago sa akin. Tama na! Tigilan nyo na ako! Ayoko na may masaktan man isa sa inyo! Kaya pakiusap, tantanan nyo na ako! Sigaw ko dun sa dalawa. Nagpakawala lang yung dalawa ng malakas na halakhak sa aking mga sinabi. Bumangon naman yung lalaki na mahaba at kulot yung buhok. Tumingin lang ito sa akin na meron nakakalokong tawa. Ano ka? Siniswerte? Sa tingin mo, ututo kami para pakawalan ka? Masyado nang marami piniwish yung mga kalahi mo sa mga angkan namin. Hindi namin palalagpasin pa yung mga pagdurusa namin. Durot ng mga pamimeste at pagpatay niyo sa kalahi namin. Gusto na! Masyado na kayong sagabal sa aming mga buhay! Mga salitang binitawan ng lalaki na may kulot na buhok. Wala akong alam sa kung ano mang sinasabi mo. Dayo lang ako dito. Kaya wala kaming hinangad kundi magkasundo kayong lahat. Kaya nga kinausap ng tito ko yung iba niyong kasamahan para gumawa ng kasunduan. Pero masyado kayong agresibo. Kaya hindi namin alam kung paano kayo kakausapin. Sana bigyan niyo naman kami ng pagkakataon. Tugon ko sa dalawa kahit na medyo namimilipit na ako sa hapde dulot ng mga sugat sa aking katawan. Camillas Mendazes! Bulyaw at singit naman ng isang lalaking moreno nang ibig sabihin ay ang kanang mga sinungaling. Hindi dapat na pinagkakatiwalaan yung mga kagaya ninyo. Dapat sa inyo patayin! Mga kapulis sa dalas! Pwe! Sigaw ulit ng lalaking moreno na may pangiinsulto pa. Akmang susugod ng patakbo yung dalawa sa akin. Pero bago pa man sila nakalapit sa aking pwesto, bigla kong narinig ang sangdabakmak na mga kumpulan at nagsisili parang mga uwak sa paligid. Nang makalapit ang mga ito, isa-isang inatake ng mga ibon ang buong katawan ng dalawa. Narinig ko yung nakakarinting tinig ng mga uwak sa paligid habang pinuputak din ng tuka at kalmot yung katawan ng dalawang lalaki. Napakunot noon naman ako at nagtaka kung saan ba nanggaling yung mga uwak na nagligtas sa akin. Paglingin ko sa aking kaliwa, nakita ko mula doon si Leah na tumakbo papunta sa aking direksyon. Nung makalapit ito, sinek niya yung kondisyon ko at nung nakita niya na may mga sugat ako, kumuha naman ito ng isang bote ng lana sa supot sa tagiliran niya. Binuksan at pinahid niya yung langis sa aking mga sugat. Napaupo naman ako sa lupa dahil sa sobrang panghihina. Teka, bakit parang sobrang hinang-hina ka yata? Nakita ko namang bababaw lang naman yung mga sugat mo. Tanong ni Leia sa akin nung napansin niya yung parang sobrang panghihina ko. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Sanay naman yung katawan ko pagdating sa ganitong sitwasyon. Kahit anong sugat na natamo ko sa katawan, baliwala lang dati sa akin. Pero ngayon naninibago ako o bakit ako sobrang nanghihina. Payubanan ko kay Leia habang napahiga na ako ng tuluyan sa lupa. Napangiwi naman ako dahil sa sobrang hapde ng aking mga sugat matapos niyang pahiran ng langis. Ano yan? Bakit ganun? Bakit parang mas lalong lumalala yung mga sugat ko? Nasasaktan, nasabi ko kay Leia. Ito lang naman yung lana na kadalasan namin ginagamit ah. Bakit ito ba nangyayari sa'yo? Nagtataka naman tanong ni Leia sa akin. Hindi ko alam! Ilayo mo nga sa akin yan! Sigaw ko kay Leia, sabay tapik sa kamay nito. Natahimik naman si Leia sa aking ginawa. Napaatras ito ng kaunti. Napansin ko na nagtakbuhan na papalayo yung dalawang lalaki na umatake sa akin kanina. Hindi pa rin ito tinitigilan ng grupo ng mga uwak na patuloy pa rin silang pinuputakte ng mga tuka at kalong. Teka Marlon, diyan ka lang muna. Hingi lang ako ng tulong. Hindi ko na kasi alam yung dapat kong gawin. Natatarantang sabi ni Leia sa akin
Akma pa lang itong tatakbo paalis, pero bigla naman napasigaw si Leia at natumba sa aking tabi. Aray! Sigaw nito at napapahingal na napahiga sa lupa. Leia! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Gulat na tanong ko dito. Subalit nung makita ko yung likuran ng kaliwang braso nito, meron palang nakabaon na isang sibat dito. Napansin ko na biglang napapikit ng mata si Leia at kahit anong yugyug ko sa kanyang katawan, hindi pa rin ito nagigising. Leia! Leia, gising! Sigaw at pagising ko kay Leia, subalit hindi pa rin ito gumagalaw o nagkakaroon ng malay. Paglingon ko sa isang direksyon, napansin ko yung isang figura ng tao na pilit na nagtatago sa likod ng isang puno. Nangit-ngit na naman yung bagang ko sa gigil dahil alam ko na siya yung bumato ng sibat kay Leia. Dahan-dahan kong binunot yung sibat na bumaon sa likuran ng braso ni Leia. Tahimik lang ako nakaantabay sa pagsilip ng lalaki mula sa likuran ng puno kung saan siya nagtatago. Nang magkaroon ng tiyempo na sumilip ulit yung lalaki, kahit medyo nangihina na ako, pinakawalan ko yung natirang lakas ko upang ibato ng mabilis yung sibat na hawak sa direksyon niya. Pero bago pa man yung tumama sa kanya, sakto naman na dumating at mabilis na sinalo ni Ate Maricar yung sibat na binato ko. Nasindak naman yung lalaki sa ginawa kong pagbato na kung hindi sinalo ni ate yung sibat kanina, sakto talagang tatama yun sa kanyang pagbumuka. Nagpakawala naman ako nang naiinis na tingin kay ate sa kanyang ginawa. Subalit pinandilatan lang ako nito. Nataranta naman yung lalaki kanina nang makita niya na nasa tabi na nito si Ate Maricar. Pagbaba ni ate ng sibat na sinalo niya kanina, kasabay naman ito yung pagbalak na pag-atake ng lalaki sa kanya. Balak sana itong saksakin ng itak na hawak niya yung mukha ni Ate Maricar. Pero bago niya pa yun nagawa, nagpakawala na ng isang malakas sa suntok si Ate Maricar sa mukha nito. Sabay mura dito. Tangina mo! Niligtas na kita kanina, tapos balak mo pa ako saksakin, gago ka! Galit na mura ni ate dun sa lalaki na napasubsob naman sa lupa dahil sa tindi ng suntok sa kanya. Mukhang naparuhan ito dahil mukhang hilong-hilo yung lalaki na bumangon na parang lasing at naglakad na papalayo. Patakbo naman na lumapit sa amin si Ate Maricar. Hoy, ano nangyari sa inyo? Tanong ni ate sa akin. Ay! Dapat di mo na sindalo yung sibat kanina, ate! Dapat hinayaan mo na lang na tumama yun sa mukha ng lalaki! Inis na sabi ko kay Ate Maricar. Aba, alalahanin mo yung bilin ni Tito Santiago sa atin, Marlon. Wala tayong papatayin isa man sa kanila. Okay? Sagot naman ni ate. Ano yun? Kung sila pwedeng pumatay, tayo bawal? Tingnan mo nga yung ginawa ng lalaki kay Leia. Galit naman naturan ko kay ate, sabay turo kay Leia na wala pa rin malay. Yung sabat kanina ate, tumama yun sa likod ni Leia. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Sambit ko kay Ate Maricar. Lumapit naman si ate at chinek nito yung katawan ni Leia. Pinunsuhan niya kung buhay pa ito. Buhay pa siya. Kailangan muna natin siyang iuwi sa kuta nila para doon maayos ko at magumbot ko yung sugat niya. Paliwanag ni ate, sabay buhat dun sa katawan ni Leia. O ikaw, kaya mo pa bang maglakad? Tanong sa akin ni Ate Maricar. Kaya pa naman ate. Medyo nangihina lang ako. Pero wag mo ko alalahanin. Kaya ko to. Sagot ko sa kanya. Humawa ka na lang sa balikat ko para malalayan kita kahit paano. Turan ulit sa akin ni Ate Maricar. Dumango lang ako sa sinabi ni ate at dahan-dahan na kami naglakad. Sa kabutihang palad, nakauwi naman kami nagligkas papunta sa kuta nila Leia. Pagdating namin dun sa kuta, sinalubong kami ng 5 kadalagahan na hindi pinayagang sumama sa pakikipagdigmaan sa lahi mangkukulam. May mga ilang kabataang lalaki at babae rin na naiwan doon nung sumilip mula sa loob ng kanilang mga kubo.
Mukhang puno-puno ng kuryosidad yung mga mukha ng mga ito. Nakisyoso ang mga ito at inalayan ako ng isang babae na pinsan pala ni Leia papasok sa loob ng kubo namin nila Ate Maricar. Kung saan nandun din si Leia na kasalukuyang ginagamot ni ate. Pinahiga naman ako ng babae na umalalay sa akin sa tabi ni Leia saka umalis palabas ng kubo. Pinanood ko lang si Ate Maricar habang ginagamot si Leia. May binubulong itong dasal habang unti-unting tinatanggalan damit na pang itaas itong si Leia. Nagkunwari naman ako na nakapikit. Pero syempre, may lang yun para hindi halata. Sa kabila kasi ng panghina ko, may natitira pa rin akong kapilyuhan. Nang mapansin ni ate na panay yung silip ko kay Leia, walang sabi-sabi na malakas ang binato sa mukha ko yung damit ni Leia, sabay sermon. Tarantado! Nangihina ka na't lahat-lahat? Pero inuuna mo pa rin yung kanibugan ng katawan mo? Hinayupa ka talaga? Murat sermon sa akin ni ate. Nabigay lang naman ako ng pilyong ngiti kay ate sa kanyang mga sinabi. Sa kabilang banda naman, kung saan nakikipagtuos yung mga aswang sa mga lahing mangkukulam. Itong story naman ito ay base lang sa kinuwento sa akin ni Tito Santiago dahil hindi ko naman ito personal na nakita o nasaksihan. Galit na sumugod ang dalawang binatang mangkukulam kay Tito habang siya na may nakikipagtuos sa isang lalaki may katabaan mula sa miyembro ng mga mangkukulam. Nung makalapit yung dalawang binata, ang isa dito ay may dinukot mula sa maliit na supot na hawak-hawak nito. Pagkatapos, biglang may sinaboy itong malapulpurang bagay doon kay Tito Santiago. Nagtaka naman yung lalaki sa nakita nito na wala man lang kahit isang epekto ang ginawa niyang pagsaboy kay Tito Santiago. Kaya nagalit itong sumugod at kinuha nito yung karet na nakatago mula sa kanyang tagiliran at tumakbong papasugod na gustong karitin si Tito Santiago mula sa likuran. Si Tito naman, busy pa rin sa pakikipagtuos sa lalaki na pilit siyang iniitak sa ulo. Ngunit nagkamali yata ito na kanyang nakalaban kasi bago pa niya ito nagawa, mabilis naman na parang kidlat na nakakaibo si Tito mula sa mga itak. Dinakma at pinilipit na patalikod ni Tito yung kamay ng lalaki sabay tulak dito. Tumalsik naman yung lalaki papunta sa direksyon ng binata na papasugod sa kanya at nagkabungguan yung dalawa at napasubsob sa lupa. Nung time na yun, wala man lang hawak o gamit na sandata si Tito Santiago dahil iniiwasan niya na may masaktan o masugatan sa mga mangkukulam. Isa pa, wala naman talaga kasing balak si Tito na kalabanin sila. Subalit dahil nga masyado silang agresibo at ma-pride na ayaw makipag-usap sa kanila, kailangan din naman dumepensa nila Tito Santiago. Ganun pa man, ginawa pa rin niya ang lahat ng paraan upang hindi sila makapanakit. Galit naman na sumigaw na papasugot ang isa pang binata papadapit kay Tito Santiago na may hawak na buntot pagi. Walang humpay na sunod-sunod na pinailunan ng hampas ng buntot pagi ng lalaki yung iba't ibang bahagi ng katawan ni Tito. Pero lahat ng yun, parang wala lang sa kanya. Nagiwan lang ito ng maliit na pantal sa balat ni Tito dulot ng paghampas ng lalaking binata. Subalit agad din naman yung nawala at gumaling. Hanggang sa hiningal na lang at napagod yung lalaki. Sa muling paghampas ng buntot pagi kay Tito, mabilis na yung kamay ni Tito na sinalo at mahigpit na hinawakan yung dulo ng buntot pagi. Nang gigigil naman, napilit na hinatak na binata yung buntot pagi mula sa mga kamay ni Tito Santiago. Subalit hindi niya ito nagawa. Mabilis itong tumakbo papalapit kay Tito, sabay hinugot yung itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Tumalon ito kay Tito at buong pwersa na gusto sanang saksakin siya. Tangan yung itak na nasa kanyang kaliwang kamay. Ngunit mabilis na tinapik ni Tito Santiago yung kamay ng binata at nabitawan niya yung itak. Tumalsik ito sa lupa. Nasindak naman yung binata ng pagtutong ng paa niya sa lupa. Kasabay naman ito nang mabilis na lumapit sa Tito at malakas na sinakalak kanyang liig. Hinihingal na iniinda ng binata yung pagkakasakal ni Tito Santiago sa kanya. Tinitigan lang ng mari ni Tito yung binata
at nginitian ito ng mahinahon. Marami ka pang kakainin na bigas, Utoy. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako kalaban. Kaya tumigil ka na. Mahinang tura naman ni Tito Santiago sa binata, sabay bitaw dito mula sa kanyang pagkakasakal. Subalit mukhang wala talagang balak na makinig at tumigil ito. Nang makabitaw mula sa pagkakasakal, may dinukot na naman itong supot sa kanyang bulsa at binuhos niya ito sa palad ang isang dakot ng asin. Sabay sinabay ito sa mukha ni Tito Santiago. Pero hindi pa rin tinablan si Tito. Kalmado lang nitong tinitigan yung binata kahit medyo umuusok yung kanyang mukha na saglit lang, pero nawala rin naman kaagad. Nung akmang sasabuyin ulit siya ng binata ng asin, mabilis nang lumapit si Tito at walang ano-ano, inagaw nito yung supot ng asin na hawak-hawak na lalaki. Walang sabi-sabi, hinatak ni Tito Santiago yung kwelyo ng binata at pilit na sinubo sa bunganga nito yung isang supot ng asin. Nagsisigaw naman yung binata sa ginawa ni Tito. Pilitong kumakawala at nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Tito. Pero talagang binuhos niya ang supot ng asin. Pinalabon niya ito sa binata sa sobrang inis nito. Ang sabi ko, marami ka pang kakainin na bigas. Pero dahil wala kang dala na bigas, ito na lang asin na dala mo ipapakain ko sa'yo. Ayan, damnamin mo. Masarap, di ba? Gigil na sabi ni Tito, sabay pilit na sinusubo yung supot ng asin sa bibig ng binata. Nung naubos na yung supot, sa kanya binitiwan ito. Panay naman yung ubo ng lalaking mangkukulam at nagkanduwal-duwal na ito. Paulit-ulit ito dinudura, yun ang buo yung mga asin na nasa bunganga niya. Palis at iiwan na sana ni Tito Santiago yung binata, subalit hindi pa nito tumigil. At patakbong susugod na naman kay Tito. Pero malakas siyang tinulak ni Tito Santiago sa ulo gamit yung isang kamay. Napatumba naman yung lalaking binata papalayo, sabay na humampas sa katawan ng isang puno. Muli ko munang puputulin yung kwento. Abangan sa susunod na linggo ang karugtong ng madugong labanan ng mga aswang at mangkukulam. Muli, ito si Marlon na mula sa lahing aswang. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so pasensya na kayo, medyo na-delay. So gaya nga po na sabi ko, bumalik na po kasi ako sa pagtatrabaho sa office and then medyo naninibago pa rin yung aking katawan. Medyo nakakapagod po kasi yung pagbabiyahe kasi nga after po ng shift ko, magko-commute ako pa uwi dito and then hindi rin naman po kasi ganun kabilis makasakay at the same time medyo matraffic na kasi ang labas ko sa office namin is 6 o'clock ng umaga. Alam naman natin pang mga ganong oras, rush hour na yun. So syempre may mga pumapasok na rin, yung mga pang umaga naman and then katulad ko may mga panggabi rin naman umuwi, mga taga call center. So ayan. Well anyway, marami pa nga po nangyayari kasi nga po nag-renter na nga rin ako ng resignation tapos ngayon naghahanap ako ng malilipatang trabaho. Sana makahanap na nga po ng malilipatang trabaho na work at home pa rin para hindi po ako para kayong kaya na hindi na po yung katulad nito na wala po ako halos oras kapag pag-uwi ko sa bayo halos wala na akong energy na gumawa nga po ng video since ayoko naman na pabayaan nga rin itong channel natin. So, pagdasal niyo po ako na sana makahanap na po ako, matanggap na po ako sa trabaho na work at home. But anyway guys, so let's go ahead and discuss this story. So, tungkol nga po ito sa pagpapatuloy ng kwento ni Marlon and gusto ko sana magpasalamat nga kay Marlon dahil sa kanyang matyagang pagpapadala nga po ng karugtong ng story nga dito sa Dolls and Spooks. So, thank you talaga sa iyo Marlon. Sana ay palagi kang nasa mabuting kalagayan and then yun, ingat ka palagi. So maraming salamat sa iyo. Okay, ayun nga. So dito sa kwentong ito, so ito yung nangyari after ngang umalis nga ni Marlon mula sa labanan kasi sinabihan nga siya ni Tito Santiago na wag nga daw siyang makikipaglaban kasi nga meron siyang tendency na kapag nagagalit yata siya or
hindi niya makontrol yung kanyang pagiging halimaw kapag nasobrahan siya ng galit, pwede siyang, yun nga, makapatay ulit ng katao tapos kakainin niya yung taong yun. Siyempre, di ba bawal nga? Okay, hindi pa nga natin alam kung ano bang magiging parusa sa kanya ng Black Triangle dahil nga naging halimaw nga siya at the same time pumatay siya at kumain ng tao. Okay, bawal nga supposedly nga sa kanilang organization yun. Okay, but anyway, so guys, let's go ahead and dissect yung kwento. So, dito nga, nung hinabol siya, merong mga umatake sa kanya. And then, I think, okay, so hindi ko pa nababasa yung karugtong ng kwentong ito. I think ang nangyari is meron yata sigurong ano ba, yung lason or may something dun sa mga sandatang ginamit sa kanila, yung sibat, yung itak, yung mga tumama sa kanilang mga sugat. Kasi nga kakaiba kasi hindi naman to mga pangkaraniwang aswang itong sila Marlon, itong sila Leia, at saka hindi naman sila siguro yung mga tipong bagong Yanggaw o masabi natin yung mga tipong mahihinang klaseng aswang na masugatan lang yung para bang iindahin nila talaga kaagad yun. Sanay naman sila sa pakikipaglaban, so dapat kung ganun lang, parang baliwala lang, gagaling lang kaagad, and then makikipay pa sila makapaglaban ulit, etc. Pero hindi, iba yung nangyari ngayon. So yun, I'm assuming, okay, malalaman natin sa karugtong kung ano bang nangyari. So, I'm assuming na meron nga pong lason, yung pong itak, at saka sibat na tumama kila Leia at saka kay Marlon. Kaya, nung natamaan sila, hinang-hina sila. Okay, so maaaring yung tumama kay Leia, siguro mas napuruhan siya kasi baka mas makamandag yung lason na nakalagay sa kanya o yung nasa sibat na tumama talaga sa talagang bumaon sa katawan niya, kaya yun, so sobra yung epekto sa kanya na namalan siya kaagad ng malay. Nung si Marlon, siguro mas malakas-lakas naman siya compared kay Leia, kaya medyo nalalabanan ng katawan niya yung epekto ng lason. Yun ang ay ang aking suspecha, okay, since hindi ko pa nga nababasa yung karugtong ng kwentong ito. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong gagawin ko, okay. But anyway, so yun na nga, so niligtas nila, buti naligtas siya ni Maricar, okay, at nadala nga silang dalawa doon sa kuta, okay. Then itong si Marlon, siguro medyo parang mas nagiging accepting ako tsaka maano sa mga ganito. Anyway, okay, hindi naman sa inaano ko pero hindi naman na kasi tipong walang nangyari sa kanilang dalawa ni Leia. Meron naman ang nangyari sa kanila. So, parang kumbaga, nakita na rin naman niya yun. Okay, yung parting yun ng katawan ni Leia. Not to say na kinokondone ko totally yun, pero mukhang itong si Leia naman, since may gusto naman siya kay Marlon, if ever na dumating sa puntong may mangyari ulit sa kanila, hindi naman siguro siya maghihindi. Pero at the same time, etong si Leia ay walang malay, so wala rin siyang kakayahan para mag-consent o humindi o ganyan. So, hindi rin totally tama. Pero, ano pa man, kasi nagtataka ako, sabi nga rin nila Marion, parang wala na lang daw sa kanila yun eh, kapag nakakita sila ng kapwa nila aswang na nakahubad. Kasi nga, kapag kunyari nag-aan yung hayop naman sila, hindi naman sila nakasuot ng parang di ba? Hindi naman sila naka-t-shirt pa rin, hindi naman sila naka-underwear o kunyari nag-aan yung aso sila, ganyan, o baboy. Wala ka naman siguro nakita naka-t-shirt na baboy o naka-t-shirt na naka-shorts na baboy o aso, ganyan, na aswang pala. Okay, malamang mukha talaga silang normal na hayop, na normal na baboy o aso or whatever. Pero syempre, siguro mas malaki, itim, tapos pula yung mata, ganyan. So, doon mo lang mahalata na aswang yun. And then, pero sa kapwa nila, aswang, nakikita nga daw sila as parang normal, parang okay, nakikita ko parang yun, nakahubad kang lalaki, ganyan, nakahubad kang babae, and then baliwala yun sa kanila. Pero syempre, nung tanong ko nga si Marlon, kahit paano daw, nahihiya pa rin naman daw sila kapag kunyari hindi nila kapwa, ayun, nakakakita sa kanila. Medyo mahirap yung paliwanag, pero siguro, nagigets nyo na yun. Siguro kapag medyo ka-close nila, parang baliwala, pero pag hindi nila masyado ka-close, or hindi naman nila kalahi, medyo nahihiya sila. Okay? So, ayun, mapunta naman tayo sa kwento naman ngayon nila Tito Santiago na yun nga, sa kwentong ito nakikipaglaban pa nga sila dun sa mga mangkukulam. Ngayon napakahirap ng sitwasyon nila, okay, I think, kasi nga ikaw yung ayaw mo silang saktan, ayaw mo silang patayin, pero sila gusto ko nilang saktan at gusto ko nilang patayin. So paano mo i-depensahan yung sarili mo ng ganun? So ikaw puro depensa ka lang, hindi mo sila kung hindi sila atake, hindi mo sila gagawin. Kung umatake man sila, hindi mo sila sasaktan. Paano yun? So mahirap yatang hindi sila saktan. Siguro
sasaktan mo sila para bilang depensa pero hindi na to the point na papatayin mo talaga sila. Okay, na hindi mo sila sasaksakin din o hindi mo sila, you know, yung talagang gigilitan ng liig o yung parang pahihimay-himay mo, kakalmutin mo hanggang sa dumugo, mamatay sila sa dahil sa wala silang, naubusan sila ng dugo, ganyan. So, ang hirap. At saka ito pong binatang to, ewan ko kung mayroon ba siyang tipong gusto niya bang patunayan or what, kasi sinasabihan na siya ni Tito Santiago na okay, tama na, marami ka pang kakainin bigas, uiwas ka na, wala kami balak sa tangka, pero hindi, talagang parang either may personal na galit siya sa mga aswang o may gusto siyang patunayan, kaya gano'n na lang yung gano'n na lang siya ka-agresibo na umatake kay Tito Santiago. Siguro, syempre kapag kunyari mangkukulam ka, tapos nakapatay ka ng malakas na aswang, edi syempre tataas yung tingin ng mga tao sa, oh ayan yung matapang yan, malakas yan, inatalo niya yung malakas na aswang. So I think ganyan yung ano nitong binatang ito, baka may gusto siyang patunayan, syempre pogi points yun sa kanya, di ba? Yung parang ganyan. But anyway, so pero yan, wala talaga, medyo out of his league, medyo hindi niya mukhang kinakaya, hindi niya ka-level tong kalaban niya. Yan, buti na lang pinagpapasensyahan siya. I think kasi kung itong si Tito Santiago gusto talaga silang patayin parang ano lang sa kanya, siguro matagal na yung 5 minuto para patayin niya tong mga to. Okay, baka nga siguro 1 minuto lang sa kanya, wala na tong mga to parang nakailan na siya. Okay, pero yun nga, malalaman natin kung ano bang kahihinatnan nitong labanan na ito, magkakaigahan na ba itong mga aswang at mangkukulam, hindi ba, medyo magkakaroon na ba sila ng truce na parang okay, ceasefire ngayon, pero okay, maganda-handa kayo, ba darating din yung panahon na maglalaban tayo ulit at this time mas handa na kami. So, malalaman natin yan sa susunod na kwento. And then yun na nga, sabihin ko nga sa inyo, i-record ko na po yung karugtong, okay, para magpapondo na po ako ng story para sa susunod na linggo. Kasi nga, hindi ko talaga masabi guys kung maisisingit ko pa po yung paggagawa ng mga video. Since hindi lang naman po kasi siya yung tipong binasa ko, then yun na yun. So, nalagyan ko pa ng mga background music, ng sound effects, at saka syempre, hindi naman po yung perfect kaagad yung pagkakabasa ko. May mga pagkakamali po ako na i-edit ko pa. So, ang gagawin ko is after this, kapag na-upload ko na to, gawa ulit ng panibagong kwento para may upload ko na siya for the following week. So, i-schedule ko na po siya. Okay, so yun ang pong gagawin ko sa mga weekends na meron po tayo since hindi ko nga mapangako naman nakakagawa pa ako ng story. Makakagawa pa po ako ng video after ko umuwi mula sa office. So, ayan, para wala po akong utang sa inyo na mga video nga po. Kasi alam ko maraming naghihintay sa inyo sa kwento nga po ni Marlon. Since talaga naman maganda, kahit po ako tuwang-tuwa na i-excite po ako sa ganito mga labanan. So, dati nagtataka ko, puro labanan, gusto ko rin naman yung mga kwentong, mga multo, ganyan. Pero hindi. So, talagang nag-i-enjoy din ako, parang nawawala yung stress ko tuwing narinig ko nga po yung mga ganitong klaseng kwento na maksyon at saka ganyan. Nakaka-suspense talaga. Okay guys, dito ko na puputulin yung story. So, story. Dito ko na puputulin yung video, okay? So, abangan sa susunod na linggo yung karugtong ng kwentong ito. So, please, kung di pa kayo subscribe na po kayo. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng happens dito sa ating channel. Pakiclick naman po yung like, please, pakiclick yung like. At saka mag-comment po kayo guys, kahit po hi, hello, ganyan. Okay lang po, basta mag-comment po kayo please, and then mag-iwan po kayo ng komento kung anong palagay nyo to sa kwentong to, suggestions, or whatever it is that you want to say, okay, to me. So kahit pa bigyan nyo lang po ako ng encouraging words, malaking bagay na po yun sa akin para po, kasi nga po may kinakaharap din naman ako ngayon. And malaking bagay sa akin na may parang nagkukumusta, nagsasabi po ng ganyan, nag-message. Maraming salamat sa inyo. O yan lamang po guys. So stay fabulous and spooky dolls. Have a nice day. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.